Carlos. Magandang araw Hi, po. Chloe. Hello po. Welcome. Thank you po. Carlos, congratulations. Thank you po. Grabe. Salamat po. Sobrang honored namin. Thank you so much po. Bumisita ka sa Nice amin. meeting you po. Hi. Saglit. Nagkabulungan. Nagkakaanuhan kung aaminin ba to or nakakahiya na to. Ano ba to? Ano po? Yan. 10 days pa lang po, nag-I love you po siya. Ayun sa akin. Uy. Ayun din po, yung start namin puro Magulo po yung eh. start namin. Hindi yung happy moments. Yung sobrang hirap din po nung naging experience po namin. Kasi siya po yung sumama sa akin the whole time before Paris pa po. Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng kaunting linaw. Kasi we are hearing one side of the story, Yes, but you are not sharing your side of the story. Bakit? Grabe talaga. Grabe yung honor na Thank you so dinala mo much sa Pilipinas. 2-time gold medalist Nakakabahan ako. sa Olympics. Grabe. Oh my gosh! May dala akong Paris Olympics. Pasahin natin kay Carlo. Sure po. No worries po. Yes! Yay! Oh my gosh! Thank you. Okay. Salamat. Maraming salamat. So ngayon kasi, yung pagkapanalo mo, talagang bukod sa sineselebrate ng buong Pilipinas, kasama na din dyan yung private life mo. Naging interesado na yung tao. 'Di ba? Dahil din very much active si Chloe sa buhay mo. Okay. So, nag-start ka ng gym na 7 years old? Yes po. Nag-start po ako 2007. Pero before po ako mapunta sa gymnastics po, nag-start po kami sa tapat po ng Manila Zoo. Before, may malaking playground po kasi doon. And at that time din, also yung breakdancing. And hindi yung sayaw yung gusto namin matutunan lahat. Kasi marami po kami nag-start eh. Almost 17 to 20 na bata po eh. And then, nagtatatamting po kami. Tapos natutunan mo lang yun sa kalsada, di ba? Yes po, yung mga basic lang po. Backhand spring, somersault, front somersault, side aerial. Paano ka natututo mag-somersault nun? Paano yung bagsak? Saan kayo bumabagsak nun? Sa damuhan lang po, yes. Para hindi masakit. Yes po. And then, may kakilala kaming magaling tumambling. Doon lang sa lugar namin. Pero hindi namin alam na gym na siya. So yung kaibigan namin yon, may kaibigan siya. Then ayun yung nagsabi sa amin, ba't hindi daw po kami sumali ng gymnastics? And then, dinala po kami ng lolo ko po doon sa Rizal Memorial. So doon, nakitaan ka ng kakanyahan sa pagtumbling, yung ganun. Ano yung nakitaan mo at nagustuhan mo dun sa ginagawa mo? Na-enjoy ko po kasi. Siyempre, bata, laro-laro po eh. And gusto ko po talaga matuto yung mga tricks po, yung mga flips. Kailan mo na-realize na, ay parang hindi na laro to, parang ito na talaga ang gusto kong karirin? 2012 po, London Olympics. And then, nanonood po yung mga coaches ng Olympics sa YouTube po, sa cellphone at that time. And then, parang nakisali po ako. Sinilip ko kung ano yung pinapanood po nila. Nakita ko po yung performance ni Kohei Uchimura, Japanese gymnast po. Sobrang hirap nung skills, pero sobrang ganda ng execution kasi madalang yan sa gymnast po. So, doon ako na-inspire na, gusto ko rin sumali sa ganyan and gusto ko rin balang araw manalo katulad niya. Doon po nag-start akong mangarap po talaga. Okay, na-plan lalo yung dream na sasali ako sa Olympics, gusto kong gawin yung napanood ko. Paano nung nagtuloy-tuloy? Nung dumating na yung Japanese coach ko, 2013, doon ko na-realize na sobrang hirap ng gymnastics. Wala akong basic, wala akong flexibility. Nabibuild pala siya habang bata ka. So, na-skip ko yung ganong... Kasi hindi nagkaroon ng formal training. Yes po, wala pong maayos na plan. Yeah, binalik kami sa basics.
So, kailan yung naramdaman mong ready ka na? Yung unang-unang competition na nasalihan mo? Siguro yung hindi ko lang po makakalimutan talaga. 2016 po. Pacific Rim po yun. International competition. And nag-stand out po ako sa floor, sa vault. Nakakuha din po ako ng all around. Nakakuha din po ako sa parallel bars. So, dun ko na isip na, like, kaya ko na palang makisabay sa ganitong level. So, dun ko, like, na-realize na gymnast ako. So, yun yung parang pinaka-biggest competition na nasalihan mo nung time na yun. Nanalo ka? Yes po. And then, after nun, After nun, ang hirap mag-switch up sa senior level kasi 18 yung senior level. So, in 2 years time, kailangan kong mag-upgrade from 7 skills to 10 skills. And ang dami kong kailangan habulin po talaga that time. 2016 din po at the same time, pumunta po ako sa Japan for training. Doon na po nag-start din talaga yung another level po of difficulty na sa buhay ko. Na masasabi ko isa sa mga nakapagpatatag po din sa akin. bakit ka tumatag doon? Kasi, Di ako lang po mag-isa dun eh. Like, malayo sa lahat. Di ako marunong mag-English. Hindi rin ako marunong ng language nila. Hindi ko alam yung culture nila. ilang taon ka lang nun? 16 po. Bata mo So, pa. Sino kasama mo nun? coach ko lang po. Stay po ako sa parents nila at that time. So, sobrang swerte lang din po. No? Kasi World Cups series, tuloy-tuloy siya na competition. And palagi ako may dalang medal. Really? Yeah, kaya sobrang swerte ng year na yun sa akin. Okay. Nung time na yun, ang focus mo lang talaga is gymnast, yun lang talaga, Olympics, tapos nakarating ka na ng SEA Games. Yes, puro ayun lang din. Yeah, puro gym. Di ba sabi mo, Mal, you said something na hindi Ano? ka na... Ano ang Yeah, that sinabi? one, You said that one. something. Ano ang sinabi? Okay. Anong sinabi? Kasi, before pa naman na like may nakakausap din po akong iba. Pero syempre, Meron na siya mga ka-text, no? Yeah. Oh, yeah. and then parang around January, kasi like, paano ba yun, umasa po kasi ako and then parang, Sa isang girl dati. yeah, and Na broken hearted. yes po, sabi ko na lang sa sarili ko na, focus muna ako sa Olympics kasi malapit na. And kung sino yung next na dadating, mas ibibigay ko kung ano yung kaya kong ibigay na pagmamahal ko. Ganun. Aba, so iyan pala ang journey ng puso ni Carlos. Ganun po. Habang nagko-compete for the Olympics at inaabot ang pangarap na broken-hearted sa isang babae. Yeah. Yes. Kasi nga ang focus mo nun talaga is manalo sa Olympics and to really make it. And siguro Yun yung that ultimate time, di goal. rin po siguro yun yung time ko para mag-ganon din po. Para sa next, mas palagaan ko kung sino yung ibibigay sa akin ni Lord. Okay. So, 2020, dumating. Anong nangyari? Kasi ang balita ko, nag-message siya. Yes po, medyo parang nakikita ko na po siya sa feed ko 2019 nung nag-compete po siya sa SEA Games. Kasi po at that time, nag-visit po kami ng family ko from Australia. Nag-trending siya ng 2019 po kasi 2019 Philippines SEA Games po. So then, since nasa Philippines po ako, yung feed ko, Philippines. Saang feed? Twitter po at that time. Yung Yeah. X na ngayon, pero at Opo. that time, it was still Twitter. Twitter. Lumalabas Yeah. siya sa feed. Opo. So then parang, okay. Ay, it's cute, ganan. Tapos po parang hindi na po siya nagpo-post. Parang 4 months later. Okay. Ang focus natin is for the Olympics. Pero bakit na Yes. nakapasok si Chloe? Paano Yeah, ba yeah. ang entrada ni Chloe sa buhay mo noong 2020? Ayun nga, may mga ebidensya. Lumabas Yes. na ang ebidensya. April yan. Okay, I'm a so, yeah. fan. Nag-start as a fan. So, nung April po, like, nag-check po ako. And then, nakita ko siya. And then, in-stalk ko na po siya. Parang familiar yung mukha niya nung nakita ko yung profile niya. Kasi nga content creator ka na nun, di ba? Yeah, yes. Okay. So, sabi niya doon you followed back. Finalo mo na siya. Yes po, nag-follow. O, ba't ka nag-follow sa kanya? Interested po. Yes. Pakitaan na ng interes. Okay, ito na. Ano ang nagpa-interest sa'yo sa page po, niya? kasi that time din, di naman din po ako naghanap. Tapos, biglang dumating po. Naks. Parang ganun Biglang yung... dumating. Yes po yung feel. Okay, so, na-crushan mo na siya nung tinitignan mo yung ini-stalk mo siya. Mas naggustuhan ko siya nung nag-uusap na po kami.
Paano nag-start yung as in, usap sa phone, ganun? Or text Hindi muna? Ah, text po Chat, muna. yeah. Yan ang modern type of love. Opo, Magsa-start kasi- sa DM. Okay. Kasi COVID po eh. Yeah. So, hindi. COVID. Okay. Opo, Hindi tayo- yeah. Hindi So, din this po is a talaga- COVID kind of love. Yeah. So, Doon so nagsimula. online talaga Pandemic. po. Pandemic, yes. Oo, umusbong. So, bakit nagtuloy-tuloy ang communication? Ano yung interesting na napansin nyo sa conversation nyo? Ako hindi ako interesting. Ikaw interesting. Siya po, nai-interest po talaga siya magsalita po. Kasi hindi po siya masyadong vocal po. Super quiet lang niya po talaga. Shy lang po siya talaga. So then, ako po yung super nag-keep up ng ano. Kasi wala po siya, gusto niyang magsalita, pero wala po siyang Masabi. masabi po. Kasi nga hindi pa kayo nag-meet personally, Opo, di ba? so then parang And- hindi din po kami makapagpakiramdaman po. Oo, Yeah. oo, oo. Yes, Siyempre, so- nagkakapaan kasi hindi pa nakikita personally. Tapos, Opo. hindi mo rin alam kung iba yung sa text, iba yung sa boses, iba yung in person. Opo, and hindi din po agad kami nag-transition sa voice call. Yeah. Puro Message. message po, so hindi ko po narinig yung boses niya, walang tono, yung the way mag-chat po siya kasi di ba text po. So, Mahirap paano po yung conversation in the beginning? parang tropa po, ganun. Kasi hindi ko din po ini-expect at that time na mag-boyfriend po ako. Kasi nasa Australia po ako eh, so then hindi Oh, ganun naman. nag-start, LDR, Yes, Australia and yes. Philippines. Japan. Nasa Tokyo Japan. po. Ah, Opo, Japan! Obo. Yes. Super LDR. Super. Okay. So, kailan nyo na naramdaman na from being tropa to moving to something else na? Siya po. Yeah. Ikaw And daw. Opo, siya po. Ano na- daw ang nangyari, Carlo? Yeah. So, lang Saglit. Nagkabulungan. Anuhan kung aaminin ba to or nakakahiya na to? Ano ba to? Ano po? Yan. 10 days pa lang po, nag-I love you po siya. Ayun sa akin. Uy. Nagka-I love you-han na. Ayan na, nagkatulakan na. Guys. Napaamin kasi, Sorry, napaamin. guys. Hindi, ano yung, ba't ka nagpa-I love you? Parang pinilig ka na talaga. Yes po. Nag-uusap na ba kayo nito sa phone? Hindi pa po. Ano Yung I love you mo na ng texting pa lang. Na-in-love ka na. Talagang tinamaan ka na talaga Believe doon. in faith. Kahit di Oh mo pa wait, nakikita. nung nag-I love you ka na din. Hindi po. Ano lang ang sagot mo doon? Thank you? Inano ko lang. Ah, Like, I wala, just scrolled yes. past po. Scroll Opo. pa. So, Opo. ano lang, scene lang ang atake. Parang yung conversation po, binalik ko na lang sa kung ano pa yung pinag-uusapan Yeah. namin po. So, hindi ko po. Ba't ka naman napa-I love you bigla? Ano ba ang pinag-usapan nyo nun? Hindi yan eh. Random po. Opo, parang yung Super joke, random eh. joke niya po sinabi. Parang, hey, love you. Ganun. Pero totoo. Pero, nung nag-I love you siya, kinilig ka na. Yeah, yes. So, Ay, ikaw opo rin po. pala. Oh, of course. Oo, siyempre, nagka-I love you-han na. Hindi ko pa makikilig. Ay, I love you na ako. Oh. So, ano to? Nag-usap na sa phone? Hindi pa din, no? Medyo matagal. Mga siguro 1 week. 1 week Yeah, naman. 1 week pa. Matagal na yon 1 week. Sa panahon ngayon, ang tagal na ng 1 week. Mga kababayan, ha? Tapos nag-usap tayo sa phone. Yeah. Yeah, yes. And another challenge po yun sa akin. Kasi, Kasi? iba din po pala pagkausap mo. Yan po. Kasi hindi rin po ako masalita eh. And hindi ko na-explain kung ano yung gusto kong gawin, ano yung nararamdaman ko, ganun po. Bakit hindi ka ma-express as a person, tingin mo? Mayayain po kasi talaga. Kahit nung elementary pa lang hanggang, lalo nung napunta ako sa Japan kasi wala akong kausap. So, kailangan mo talaga yung parang si Chloe na malakas yung personality. Kasi siya yung nagki-keep going po ng lahat ng conversation namin, lahat ng message ko, puro patapos po eh. Parang, oo, hindi lang, parang ganun. Parang Siya ano lang yung- siya. yeah. A man of few words. Kaya Yeah. akala ko po hindi din siya interested. Hindi interested pero nagka-I love you-han na. Okay? So, kailan natin masasabi na naging official? 2 months. 2 months. yes. Ano yung nag-video call na kayo? Palagi na po kami nagkaka-call po. And mas napapalapit na rin po sa isa't isa. Nag-start na siya maging independent sa buhay. Ilan taon ka naging independent? 18. Yeah. Di po kasi siya nag-message nun at all. Parang 2 Kasi days. nga nawala ako. Oo, nawala po siya. Nag-move po siya ng mga gamit. Nang hindi kasi siya nagpapaalam po. So, sobrang nag-alala po ako na hindi ako pinatulog. Ganun po. Ba't ka naman naging independent nung nag-move out? Family.
problems din po sa Australia. Meron ka din. Yeah, nauna po ako. Yeah, yes. So, Ayun din po, yung start namin puro Magulo po yung eh. start namin. Hindi yung happy moments, yung di po usually pag nag-i-start kayo, first 6 puro months, 3 ha- to 6 months, puro, happy. puro happy moments yung Kami po sinashare mo. Pero Yeah. nag-start kami, puro ganito kami. Ay, ganito yung nararanasan ko. Sa mga bad side po namin kami Oo, nagsimula. Hindi ko pa nahanap mismo yung sarili ko that time din eh. Before Olympics, na-help niya din po kung paano gumawa ng mga plans. Paano ko i-approach differently yung trainings ko. Kasi frustrated ako palagi po, stress. And kasi palapit na ng palapit po. And wala na rin akong mapaglapitan. So, siya yung nagiging hingahan ko po. And pahinga din po at the same time. Kailan kayo una nakita? 2022 po. Nagpunta po ako ng Vietnam Yeah. for SEA Games po. Ano impression mo sa kanya pagkakita mo in person? Iba po yung naging energy. Low vibrational po siyang tao eh. Naging low vibration. Yeah, so hindi siya yung parang pagtinignan, parang yung, di ba po may tao na pagtinignan mo talaga. Parang si Alex. Oh, Yung yeah. sister ko ganon. Po, yeah. Malakas na Kaya yung din po parang may aura kayo ng like bubble. Sa kanya parang ang liit niya pong tignan. Like not physically also. Pero yung aura niya parang ang liit tignan po. Parang ano siya, Opo, very yeah, reserved. yes. So, paano ang naging adjustment? Ayun po, nahirapan din po after. Nung pag-uwi po ng Vietnam po. So, umuwi na po akong Australia. Umuwi naman siya ng Tokyo po. Nag-usap po kami, like deep talks po Yeah. talaga kami. Kasi sinabi ko po sa kanya yung mga ayaw ko. Kasi first time pong kaming nakita. So, parang may mga napansin po ako na ganito, ganyan. Pero hindi ko po siya sinabihan na ibahin mo to, ibahin mo to. So, sinabi ko lang po yung mga napansin ko na ayaw ko. Tapos sabi ko, it's up to you. Like, you don't have to do anything. You don't have to change yourself. Tapos siya naman po kasi yung nag-step up para po mapunan yung mga Pagkukulang. kulang. Yeah, Yeah, kulang po. Dami rin realization po na hindi ko siya nabigyan ng parang alaga and attention at that time. Hindi ko siya matrato ng the way I wanted po. Talagang ang focus mo na is your Yeah. career, the sports, being an athlete. Yes, Di ba mga athlete very focused? Kailangan mo talaga nung pag magre-relationship ka, Yeah. yung naiintindihan yung lifestyle. Yes po. Ayun din naman po, bago kami magkakilala, ayun din naman po yung sinabi ko sa kanya na prioritize ko yung gymnastics. Pag once na manalo ako ng Olympics, like gusto kong mag-spend time sa'yo, ganito, ganyan. And gusto ko kasing palagi nagpo-provide po. So, ayun yung way ko po na magpapakahirap ako ngayon para pagdating sa future, like, hindi tayo mahirapan dalawa and mapupulfill ko yung gusto kong gawin para sa relationship natin. Okay, pumunta na tayo dun sa Paris Olympics. Paano nangyari yun? Sobrang hirap din po nung naging experience po namin. Kasi siya po yung sumama sa akin the whole time before Paris pa po eh. So, kasama ko na po siya sa Japan ng Pumunta ka na ng Japan? yes po, Yeah, yes po. 2023. Balik-balik na Yes po po. ako. So, 2020 po to 2022, nakapag-ipon po ako. Abo. Yeah, yes. Grabe yung effort niyo sa'yo Yes. talaga. Talagang siya ang nagpakita ng talagang And galing po, support ko talaga to all lahat the ng way. fly niya po doon, galing po yun sa kanya. Like, Effort niya talaga. Okay, so nung nagkita kayo ng 2022, 2023, 24, hindi na kayo naghiwalay. yes po, hindi na. Parang gano'n na nga po, yeah. Pero tinanong ko po siya kasi pabalik na din Yeah. po ako ng Australia. Yung mga competitions leading up to Olympics po, importante. There's 3, no? Tapos may mga training camp pa po na nakalatag. So tinanong ko po siya, do you want me to stay dito sa Pilipinas? Is that gonna help you? Or mas okay ba na you focus like everything, lahat ng energy mo, lahat ng mo. Sabi ko, yes po, di ko kakayanin lahat kung ako lang mag-isa. Like, kailangan kita sa process. Kailangan kita. Kailangan.
Really po, totoo Oo, po. kailangan Pero kita. ilang beses ko Yeah. po talaga siya Tinanong. tinatanong. Kasi po, syempre, dream niya po eh. So then, if kailangan niya ng space para Magsasacrifice siya. yeah, yes, Pero po. ang sagot niya is, mag-stay daw po I ako. want you to So, stay. ayun po, so nag-arrange na po Yeah. kami kung paano kami mag-i-stay together. Yes. Ayan, hanggang Olympics po, magkasama po kami. Kasi parang hindi na kayo mapaghiwalay. Nung Paris Olympics, nung lumipad kayo doon, ikaw as an athlete, Yes. naramdaman mo ba na mananalo ka ng 2 beses? Hindi po dalawang beses po. Target lang po talaga is kahit makaisa. Kahit anong medal, basta isa. Hindi gold pa ang tinatarget mo, no? Gusto naming maka-gold po, pero kahit ano yan, like, i-celebrate, ma-appreciate natin yan. Pero, grabe si Lord po, no? Dinalawa po talaga, no? Siyempre, kaming lahat, pinanood namin yung ginawa mo nung competition. Yung parang nakakanginig na moment, yung hindi pa lumalabas yung score mo. Yeah, yes. Diba? Sabi ko, uy, ano kayang score binigay sa kanya? Tapos biglang yung binigay, oh my gosh, gold! Diba? Ikaw ang naghihintay ng score, naramdaman mo ba? Na, shocks, ang galing nung ginawa ko. Parang gold. Hindi din po. Hindi nga. Actually, kahit naghihintay ako naramdaman kung mo? anong score ko. Kasi, feeling ko medyo madumi yung galaw ko at that time, eh. Feeling mo may mas magaling ka pang mabibigay Yes yung time po, na yun? yes po. Oh, so nung nakita mo yung score, Wala na, puro emotion po talaga. Like, napasigaw na ako. ikaw, ano reaction mo nung nakita mo yung score? Ayun din po, kasi medyo, Malayo po din ka. na malayo Ah, diba? po. Sabi ko na, Nanginginig ka pa nga. Nanginig Iyak ka na na. po ako, umiyak na, yeah. kasi- Kasi nakita ko po talaga lahat eh. Oo, yung paghihirap, Opo. di ba? Hinanap mo ba kagad siya? Hindi Sa ko po crowd? siya makita eh. Palagi ako Malaki tumitingin po sa crowd po. Inahanap ko siya palagi. Oo. Kaso, Nanalo siya, hinanap niya. sobrang layo niya po pala. Oo. Mas maliit na masyado. As a crying, supportive girlfriend naman siya din sa bleachers. Yes Oo. Alam mo kung anong crying moment para sa mga Pilipino? Yung umaangat yung Ating bandera ng Pilipinas. Tapos on That's top it. of other flags. Yung parang, wow, naiangat mo ng ganong kataas. Tapos Pilipino ka. Parang yung pagkapanalo mo, pagkapanalo ng bansa. Ano ang feeling nung tinitignan mo yung umaangat yung bandera tapos may suot kang gold medal? Wala, like, nagbabacktrack talaga sa akin lahat po eh. Na past experience ko na sobra akong nahirapan. Sobra akong binaba ng mundo at the same time. Grateful na na-experience ko yung mga ganang bagay. And hindi ko makukuha yung gold talaga kung di ko yung na-experience. Puro si Lord yung naisip ko dati. Man, thank you Lord, grabe. Nung nanalo ka, you were celebrated, but at the same time, ang daming controversy. Paano mo na-handle yun? Sa mga nagko-congratulate sa akin, talagang nagpapasalamat po talaga ako. Grateful ako na sineselebrate nila yung pagkapanalo ko. Sa mga Nanghuhusga. taong nanghuhusga, kilala ko naman po kasi yung sarili ko. Alam ko kung ano yung ginawa ko. Malinis yung konsensya ko. Hindi naman nila ako kilala, hindi naman nila nakita kung paano ako nag-training. So lahat po talaga, like, hindi ako natatamaan, hindi tumutusok at all. Kasi, Magmamatter pa po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawa? And alam yun ni Lord, kahit gaano pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kahit gaano pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung di ako mabuting tao, hindi ako ibe-bless ni Lord ng ganun eh. baka ma-misinterpret nila yun. Sinabi nila hindi na yun magmamatter. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Family is important. Ang i-clear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila, yung, syempre, yung family ko, kung ano din po yung pinapalabas nila, which is, hindi naman po talaga totoo. Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng kaunting linaw. Kasi we are hearing one side of the story, Yes, but you are not sharing your side of the story. Bakit? Personal din po kasi masyado, like, hindi na din po para malaman ng buong sambayanan kung ano yung nangyari. Like, basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko na napatawad ko sila. And inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na, syempre, emotional ka na po eh.
gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko. Tinanggap ko yun. Pinagdasal ko yung kay Lord. Humingi ako ng tawad. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe. And nag-move on kami. Nag-focus sa Olympics. And yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking achievement and blessing na binigay niya. At the same time, binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako, na kahit matalo manalo, nandyan sila. Kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako nanalo sa World Championships. Pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo ako. Ayun yung para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya akong mahalin po. Yung pinagdaanan nyo as a couple, yung national issue, it can either make you or break you as a couple. Opo. Pero Yeah, parang totoo yung sa po. inyo, parang it made you stronger. Yeah, yes po. Sobra po. Ikaw, Chloe, nasasaktan ka for Carlos. Siyempre, nasasaktan po ako kasi it happened to me na. So, I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo, ganyan-ganyan na, yeah, family first. Pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo. So why is that? So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally po. Parang ang naging personality ni Carlos, palaban ka when it comes to sports and as an athlete. Yeah. Pero parang in real life, siya ang mas palaban talaga for you. Yes po. Kasi parang ikaw mahihain ka talaga, tahimik ka. Pero sa gymnast, doon ang all out ka talaga. Yeah, ayun din lang po kasi yung alam kong way before. And ayun yung nakalakihan ko. Para may express mo yung ano. Yeah, doon ko na-express lahat ng emotions, feelings. Kung ano naisip ko, doon lahat sa gymnastics po napupunta. So, doon po yung strength ko din po siguro. Tsaka grabe ang bata mo pa, 24 years old. You still have your whole life ahead of you as an athlete. And Yes, we will all cheer for you na mas marami ka pang mauwing honor para sa ating bansa. Para sa inyong dalawa, ano ang nabibigay ng relationship na ito sa inyo? Peace po eh. And yung motivation na gawin yung mga gusto kong gawin sa buhay ko po. And syempre, like, in the future, kung magkapamilya na po kami, like, kasi gusto ko pong magkaroon ng baby po. Gusto ko maging tatay po eh. Ready ka na at 24? In the future naman po. Like, Baka by 25. yeah. Baka this year. So masasabi mo, she is the one. Yes po. And Talagang Mas- mabigat yun. She is the one. kasama siya, mas napalapit din ako kay Lord. Mas nakilala ko rin yung sarili ko outside gymnastics. And willing pang matuto sa buhay. And maka-experience ng mga may hirap and magagandang bagay sa buhay. Ikaw naman, Chloe. Nagbigay po talaga siya sa akin ng security na even after lahat ng pinagdaanan ko po, he still sees me as Chloe na buo. Parang kasi at that time po talagang nakautak na sa akin or nakaano na sa akin na walang magmamahal sa akin kasi like parang in-imprint po sa akin na ganito ka lang, ganyan ka lang. So then nung dumating siya, nagbigay po talaga siya ng security sa buong pagkatao ko po. Nakamahal-mahal ka kasi baka Opo. misinterpret nila yung security. Sabihin nila, secured na talaga kasi grabe yung napanalunan ni Carlos. Hindi Di ba? nga po. I'm sure Yeah. sinasabi yan ng mga tao Sure sa'yo. po yan, yeah. Diba? Sure na sure po. Yan ang sasabihin nila na security na sinasabi, di ba? Yeah, yes, Paano mo po. na-handle yun pag inuhusgahan yung mga words na sinasabi mo? Alam ko din naman po kasi yung sarili ko and alam ko din po yung mga ginastos ko or yung ginagastos ko na galing sa akin. So then hindi ko po kailangan siyang i-explain. Alam ko and alam po ni Kaloy Yeah. yung lumalabas na money
or mga ginagastos ko daw po from kanya na hindi naman. Ang hirap maging public figure. Yeah, yes po. Gusto mo lang naman maging athlete, gusto mo lang naman maging gymnast. Parang talagang nakalkal na yung buhay namin dito. Di ba talagang wala na talagang privacy. Lahat, pati yung pagsasama, pati pera, pati pamilya, talagang all out na. So I guess part yan siguro ng challenge sa Yes, buhay, no? it is Pero po. magpapatatag naman yun Yeah. sa bawat isa sa inyo. Yeah, So, grateful naman po kami kasi other people would see it na eto issue siguro, maghihiwalay yan kasi issue, syempre magagalit ako or magagalit siya sa akin. Pero sa amin po kasi we're positive outlook po sa buhay po. So itong issue po na to or controversies po, Oh. ano pa po siya sa amin, like blessing na papatatagin pa tayo nito. It's not something to be negative about. Yeah. If you look at that way po. So, kung pinatatag para sa kanya, sa'yo naman, ano ang nangyari after all of this? Mas naging grateful na nandito siya sa tabi ko. Mas naramdaman ko yung love kahit walang-wala kami before. Nagstay siya kasi bihira po yung ganun din eh. And sa akin, sobrang blessed po talaga kay Lord. And masasabi kong regalo siya sa akin ni Lord po. Nami-misconduct po siya na disrespectful. Kahit nag-explain lang naman po ako ng side ko. Nagkaroon ba ng ganong effort na privately ayusin? So for the past 2 years, so madaming beses po nag-reach out. They think that I am so tough po and so hard. Ganyan. But really, when I'm with my people po in Kaloy, I'm so soft. I cry at like the smallest things po. Like I would really give anything and everything sa people po ng mga mahal ko. Really fight for yourself po. Kasi even family or even the ones you love, kung hindi ka na nila nakokontrol or hindi ka na nila nakukuha na ng gusto nila from you, they're not gonna be there for you po.